Guro, talaga bang papayagan ninyo akong mag-isa lang na bumaba ng bundok para hanapin kung nasaan si matandang yang? Huwag. Huwag kang lumapit. Guro, sa totoo lang, iniisip nyo ba na dahil palagi akong malakas kumain at tamad mag-ensayo, kaya gusto ninyo akong paalisan? Kalakalan mo yan. Iyon ay tiwala ng iyong guro sa iyo. At saka, magkakaroon ka rin ng pagkakataon na makita ang apat mong ate. Bago umalis ang estudyante, may ibibigay pa akong regalo sa inyo, guro. Anong regalo? Mabait na estudyante. Nasa silid ensayo po, guro. Kayo na po ang pumunta at tingnan. Sige, sige, sige. Yefeng, ang kapal ng mukha mo, gumamit ka ng pukyutan. Para dayin ako, tatawagan ko na ang ate mo. Tingnan natin kung paano kanya pagtatrabahuhin. Ate, nasaan ka na? Nandito na ako sa sinabi mong lugar. Xiaofeng. Tingnan mo nga si ate, hindi ba mas gumanda na ako? Ate, Ang tagal nating hindi nagkita, mas pogi ka na ngayon, yakapin kita. ate, maraming tao ang nakatingin. Sige, sige, si Xiaofeng natin, nahihiya na pala, pag uwi mamayang gabi, yakapin kita ng mahigpit. Tabi, tumabi kayong lahat, putang ina. Matanda ka na, gusto mo bang mamatay? Lolo, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Mabait kang bata, salamat sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, patay na sana ako. Matandang gago. Gusto mo bang mamatay? Dahil sa'yo, muntik nang masira ang sasakyan ko. Magbayad ka agad. Bayaran mo ang puki ng lola mo. Kanina, muntik mo nang mabangga ang lolo. Bakit hindi ka magbayad? Lolo, saan po kayo nakatira? Sasamahan ko na po kayong umuwi. Gusto mong umalis? Tangina mo, bitawan mo ako. Bitiwan mo, Sige nga, bayaran mo muna ang utang mo sa matanda, saka kita bibitawan. gago ka. Gusto mong maging bayani. Hindi mo ba alam ang sarili mong kakayahan? Gets ko na, ikaw yung tipo ng tao na nakasulat sa libro, yung mayamang second generation. Ayon, sa takbo ng kwento sa libro, ang bida ang laging gumagawa ng aksyon, para turuan siya ng leksyon. Subukan mo nga akong turuan. Sige, ibibigay ko ang gusto mo. Huwag kang magyabang sa akin, wala akong kinatakutan sa aming baryo. Hayop ka, talagang hinampas mo ako. Alam mo ba kung sino ako? Ikaw, alam mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam kung sino ka. Hindi alam? Ayos, hindi alam. Huwag kang magmayabang. Sige na, huwag na nating pakialaman ang binata. Tigilan mo na, wala yon. Ako si Young Master Su ng Su Group. Talagang hinampas mo ako. Baliw ka ba? Young Master Su, pakiusap, patawarin mo na kami. Patawarin mo na ang binata. Ako ang may kasalanan. Ngayon mo lang nalaman. Huli na. Young Master Su, pakiusap. Ako talaga ang may kasalanan. Xiaofeng. Anong nangyari? Bakit ka galit na galit? Boss Gyu. Tinatawag mo ba ako? Umalis ka dyan. Huwag kang feeling. Si ate ang tumatawag sa kin. Anong nangyari? Alam mo naman, di ba? Nagkukunwari ka pa? Hindi naman, ate, gusto ko lang makita kung paano ka magwagi, Xiaofeng. Boss Gyu, kailangan nating maging makatuwiran dito. Siya ang unang nanapak. Nagsisinungaling ka. Ikaw ang nagmamaneho at muntik na akong mabangga. Siya ang binatang ito ang sumagip sa kin. Matandang gago, alam mo ba ang sinasabi mo? Tumahimik ka. Hindi ako narito para pag-usapan ang tama at mali mo. Narito ako para ipagtanggol si Xiaofeng. Kapag nakita kitang mangapi gamit ang iyong kapangyarihan, hindi na ito magiging simple. Gutom ka na ba, Xiaofeng? Tara, kumain na tayo. Elanan. Umalis ka na nga dyan. Dahan-dahan lang sa pagkain. Araw-araw, kasama ang master. Sa bundok, simpleng pagkain lang ang kinain. Wala talagang taba o lasa sa tiyan ko. Sa susunod, pag pumunta ako sa bundok, ipaghihiganti kita. 4 na senior sister. Ikaw pa rin ang pinakamabait sa akin. Ngayon, sabihin mo nga, sino sa amin na 4 na senior sister ang pinakamabait sa iyo? Siyempre si ate 4. Masungit si ate 1. Mahigpit si ate 2. Ate 3. Ate 3 ano? Bilis, sabihin mo na, Ate 3 ano? Sasabihin mo ba o hindi? Ate 4. Kumusta na ang investigasyon kay Jiang? Ang galing mong magpalit ng usapan. Noong sinabi mo sa akin, nag-imbestiga na ako agad, pero wala rin akong nakitang clue.
Ano ba talaga ang nangyari dito? Tingnan ninyong dalawa sa labas. Sino yan? Miss, ayos ka lang ba? Kapag nakita ko ulit siya, talagang hindi ko siya patatawarin. Oo nga pala, yung tindahan ng midnight snack na madalas niyang puntahan, pumunta na rin ako doon. Pero sabi nila, 3 araw nang walang tindahan doon. 4 na senior sister. Wala ka bang nasaktan? Sa pag-aalala mo, kahit masaktan ang senior sister, okay lang. Tingnan mo nga, ang dumi-dumi ng bibig mo sa mantika. Hindi mo ba alam na, akin ang buong restaurant na ito? Zixiao, tong gago yun. Hindi karaniwan ang relasyon niya kay Goksuer. Ah, Goksuer. Putang ina mo, naglalagay ka ng sungay sa ulo ko. Sino ang nagpapasok sa'yo? Babae ka ko. Ano, hindi ako pwedeng pumunta. Hindi mo ba talaga naiisip na, bagay ka sa akin? Sino ka? Naniniwala ka ba na sa isang salita ko lang, matatanggal ka na sa Huacheng? Mangahas kang makipag-agawan ng babae kay Bossy, patay ka na. Kung may bayag ka, ulitin mo ang sinabi mo. Ang nangyari sa inyo niya kahit papaano, dapat may paliwanag ka sa akin, di ba? 4th senior sister, itong lalaking ito. Sip-sip mo rin ba? Ako, ang 4th senior sister mo, mayaman at maganda. Ang mga nanliligaw sa akin, pila mula Tokyo hanggang Paris. Ikaw lang ang hindi mo ako pinapansin. Tapos ka na kumain. Kung tapos ka na, umalis ka na, para hindi masayang ang oras ko sa aso. Tumigil ka. Anong klaseng tao ka ba? Ang lakas ng loob mong kausapin ako ng ganyan. Bitawan mo ang kamay niya. Ate, okay lang ako. Gusto mo bang malaman kung bakit ko kayang kausapin ka ng ganyan? Ang tatay ko ay ang chairman ng Huacheng Li Group. Ikaw, anong klaseng tao ka? Tama ka. Pero, heto. Tingnan mo. Ano ito? Ano? Bakit nandito ka na naman? Sige na. Huwag mong dudumihan ang iyong kamay. Ate, ang baho ng bibig nitong hayop na to. Tapos hinama ka pa. Paano kung bunutan na lang natin ng ngipin? Hanggang dito na lang ang nangyari ngayon. Bigyan na rin natin ng konting respeto ang pamilya nila. Uwi na tayo. Kung malaman ni Lolo na nakauwi ka na, magiging masayang masaya siya. Tara na. Sige, Tara na. Young Master Z. Young Master Z, okay ka lang ba? Ginoong Gyu. Tingnan mo ang kasal ni Xuer at ni Lizzie ay itatakda kailan? anong kasal? Paano? Ang aking mga salitang galing sa lasing na matanda ay dapat bang paniwalaan? Sa palagay ko kayo ay, huwag sana magbiro. Ngayon, alam na ng lahat na ito ay pag-aasawa ng mga pamilyang Gu at Li. Paano nila nalaman? Wala ka bang alam sa puso mo? Sana ay pag-isipan muli ni Ginoong Gyu. Hindi kailangang pag-isipan ng aking lolo. Ako ang magdedesisyon dito. Ang pag-aasawang walang katotohanan ay hindi kailangang pag-usapan. Ikaw. Ang inyong pamilyang Gyu ay itinuturing ba akong tanga? Sadyang pinapahiya ang aking pamilyang Li. Dahil matatag ang paninindigan ng aking apo, ang usapin ng pag-aasawa ay ititigil na. Ikaw. Goksuer. Ikaw at itong walang kwenta. Akala mo ba ako si Lizzie ay mahina? Anong nangyari sa mukha mo? Anong tingin-tingin dyan? Ikaw ang humamap sa 4 kong ate. Karapat dapat kang masaktan. Lolo Gyu, binugbog ng taong to ang anak ko. Dapat bigyan niyong pamilya Gu ng paliwanag. Anong paliwanag ang kailangan? Tulad ng sinabi ng kapatid kong lalaki, karapat dapat siyang masaktan. Ang iginagalang na pamilya Gyu, napakalupit at walang modo pala. Ano pang hinihintay nyo? Suntukin nyo, baliin nyo ang mga buto niya. Manong, kung ganyang magtatago lang sa likuran mo ang anak mo, malalagot ka dahil sa kanya. Gago ka, akala mo kung sino ka. Gusto mo malaman kung sino ako? Sige, sasabihin ko sa'yo. Ako si Yefeng. Naaalala mo na? Sabi ko sa'yo, kakabugbog lang, nakalimutan mo na ang sakit.
Binata, ngayong naputol na ang kasunduan ni Zoe at ng pamilya Lee. Kailangan nating maging mapagpatawad sa iba. Pakawalan mo na sila. Umalis kayo. Ikaw ba ang tanging lalaking estudyante ng matandang baliw? Si Yefeng? Talagang kahanga-hanga. Sobra naman ang papuri ninyo, Lolo Go. Madalas sabihin ng master ko na tanga ko. Nakikinabang lang ako sa kanyang kabutihan. At sa mga ate kong babae. Lolo, malayong biyahe ang ginawa ng kapatid kong lalaki. Isasama ko muna siya para magpahinga. Sige. Lumaki na ang batang babae. Wala nang lolo. Lolo, kung ganyan ka ulit magsalita, hindi na kita kakausapin. Kapatid. Ang tagal na nating hindi nagkita. Bakit hindi ka nalang matulog sa kwarto ko ngayong gabi? Tulad noong bata pa tayo. Ate, nasa hustong gulang na ako. Paano kung may magawa akong mali sa gabi? Hindi maganda yun. Magkakamali man, magkakamali. Kung sakali, ako na, ang magbibigay sa'yo ng maraming anak. Ayos lang ba? Biro lang. Magpahinga ka na. Pero may isang bagay na dapat kong paalalahanan sa'yo. Dapat kang mag-ingat sa pamilya Lee. Si Lee Qingyuan, taong hindi nagpapatalo. Magpahinga ka. Maaga kang matulog, ate. Aray. Hindi mo ba marunong magtrabaho? Umalis ka. Ilang beses ko na sinabi sa'yo. Ang pagiging lalaki, dapat matatag ang loob. Pero ikaw, hindi mo naman sinusunod. Gusto mo talagang mangharas sa Goksu eh. Pero, walang pero, kung ihahambing ang lakas natin sa Gu family, ito ay magdudulot lang ng problema sa sarili. Papa, kailangan ba talaga tayong magtiis? Magtiis. Tignan mo, kailan ako nagtiis. Hindi ba sinabi ko kanina? Ang pagiging lalaki, dapat matatag ang loob. Papa, ang ibig mong sabihin, may pagkakataon pa ba ako sa Goksu? Tingnan mo ang anak mo, bakit alam mo lang ang humarap sa babae? Huwag mong kalimutan, ano ang purpose natin sa pagpunta sa Huacheng? Alam ko. Pero ang Yefeng, siya. Ang Gu family. Maaari muna nating hindi pansinin ang Gu family. Pero ang Yefeng, dapat siyang magbayad. Mabilis ka naman dumating. Tungkol sa bagay ni Brother Lee, ako ang bahala. Tay, si Yefeng ay hindi basta-basta. Kaya ba niya? Anak ng tokwa. Anong sinasabi mo? Bakit ka nagagalit sa bata? Pero, Brother Lee, kahit na ang tagal mo na, kasama namin, bilang mamamatay tao na nabubuhay sa talam ng kutsilyo. Ngayong nabubuhay ka ng marangya, bakit parang naging asong nagtatago sa likod ng iba kapag may problema? Sinong tinatawag mong aso? Walang respeto. Dapat magalang ang mga nakababata. Ako ang may kasalanan, hindi ko na ituro ng maayos sa anak ko. Tuloy pa rin ang plano. Ako ang bahala sa batang yon. Ikaw naman, bayaran mo ako. Ang tao, dapat mabuhay ng. Sige. Hoy, guro. Nandito na ako sa bahay ng fourth sister. Ang bahay nila ay napakalaki, at ang kama ay napaka-soft. Huwag na. Noong bata pa ang guro mo, ano ang hindi niya naranasan? Ang bagay tungkol sa Old Yang, ano ang nalaman? Yan, pinag-usapan ko rin sa fourth sister. Pero wala pa ring balita hanggang ngayon. Wala pa ring clue. Bakit hindi mo pa ito ipagpatuloy? Anong ipinagmamalaki mo? Pagod na pagod. Yan, matutulog muna ako. Bye, guro. Huwag mo akong iwan. Ang dugo niya ay dumadaloy sa katawan mo. Bakit ka napakapangit, napakahina? Hindi karapat-dapat kang maging anak ko, lalo na hindi karapat-dapat kang maging anak niya. Ikaw ang Samira sa kaligayahan ko. Hindi ako mahina. Tiyak na magiging malakas ako. Ate, bakit ka nandito? Ang mga bagay na ginawa mo, paggising mo ay nakalimutan na. Ate, kung magbibiro ka pa sa akin, hindi na kita gusto.
Sabihin mo nga sa ate, ano talaga ang nangyari kagabi? Malakas ang iyong sigaw. Wala naman. Nagkaroon lang ako ng nakakatakot na panaginip. Pero huwag kang mag-alala ate, okay lang ako. Tignan mo ang kumot mo. Malaki ang bahagi na nabasa. Posible bang, nagbibedwetang ka pa? Huwag kang mag-alala ate, talagang okay lang ako. Sige, kung ayaw mong sabihin, hayaan na. Tumayo at magbago ng damit. Samahan mo ako sa isang lugar. Noong bata pa tayo, hindi ba natin nakita? Ate, anong ginagawa natin dito? Hinahanap natin ang pangalawang ate mo. Huwag kang tatakbo. Wala dito ang pangalawang ate mo, pero may seminar na magaganap dito ngayon. May mga tao mula sa kumpanya ng pangalawang ate mo na darating. Ate, kung dumating ang pangalawang ate, hindi kaya patayin niya ang buhay ko. Eh ano ngayon? Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Jiang Baihe mula sa Kyoto, Jishitang. Masayang-masaya ako na narito ngayon upang iharap sa inyo ang aking akda. Mag-o-offer ako ng 20 milyon. Ang galing mo, President Huang. May magtataas pa ba ng presyo? Hoy, Jiang, ginagamit mo ang akda ko para manloko ng tao. Hindi ka ba nahihiya? Hoy, alam mo ba ang sinasabi mo? Ang libro na ito, nilikha ko ito sa pamamagitan ng pagpapakasakit. At mayroon pa dito. Ang marka ng boss ko, woman, sinasabi mo na ikaw ang sumulat. Ang taong katulad mo, sa tingin ko, ikaw ay maglaro ng tay at putik lang. Isinulat ko ito noong 12 years old ako, at ang second sister ko, personal na nagbantay at pilit na pinasulat ako. Ha 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 ha. Isinulat mo ito noong 12 years old ka. Kahit magsinungaling, dapat may konting teknikalidad. Para lang kayong nagpapakulo ng gulo dito. Guardia, palabas sila. Sino ang maglakas loob? Bakit nandito si Goksur? MS, Go. Ako at ang tatay ko pumunta sa opisina mo, at nakita ka namin. Naaalala mo ba? Master Jiang, sigurado ka ba na ikaw ang sumulat ng libro na ito? Siyempre. May certification dito ni Master Woman. Talaga. Master Jiang. Alam mo ba si Xiaofeng namin, at ang Master Woman na sinasabi mo, ano ang relasyon? Baka naman siya at si Master Woman ay may ganong klaseng relasyon. Tandaan mo, si Xiaofeng namin ay kapatid sa pag-aaral ni Woman. Hindi yung iniisip mo, na mga bagay. Ginang, ako ay isa sa mga tao ng Jishitang. Kung may kapatid ba sa pag-aaral si Master Woman, di ba alam ko yan? Binabalaan ko kayo. Kung hindi pa kayo alis, isusumbong ko kayo. Hindi ka naniniwala. Kailangan bang nandito ako, tumawag kay Woman, para kumpirmahin sa'yo. Gusto kong malaman kung ang librong ito, ay talagang sinulat mo. O ninakaw mo lang sa kanya. Tumawag ka nga. Matagal na rin akong hindi nakikita si Master Woman. Xiaofeng, tawagan mo ang iyong second senior sister. Ate, huwag mo na lang tawagan si ate. At saka, hindi gaanong mahal itong libro. Kapag sinabi kong tawagan mo. Hindi mo pa rin sinusunod ang sinasabi ko, tatawagan mo o hindi. Bakit hindi siya sumasagot sa tawag? Hahaha, binigyan ka ng pagkakataon, hindi mo sinamantala. Pwede ba akong magsumbong sa'yo para sa paninirang puri? Palabasin niyo ang batang ito. Walang modo. Sino yan? Bakit natatakot ng ganyan si Jiang Baihe? Bahala na kung sino siya. Malayo siya sa mga kilala ko. Ano? Nakakatakot pala ang pangalawang senior mo. Maraming tao dito, pangalawang senior. Alam mo pa palang ako ang pangalawang senior mo. Nagpaalam ka ng bumaba nang hindi man lang nagsasabi sa akin. Tumanda ka na at nahihiya ka na. Kung hindi sinabi sa akin ng master, hindi mo ako hahanapin. Pangalawang senior. May mahalagang bagay kasi akong kailangang asikasuhin. Akala mo ba, si fourth senior lang ang makakatulong sa iyo? Hindi tama ang pagkakaintindi mo, second sister. Malapit lang kasi. CJ, tanong ko sa'yo, kung masasagot mo ng tama, hindi kita pagagalitan, at sasabihin ko ang tungkol sa Old Yang. Anong tanong, second sister? Mas gusto mo ang fourth sister, o mas gusto mo ako? Bakit hindi mo sinasagot ang tanong ng second sister? Ang punto ay, second sister, fourth sister. Kahit anong sagot ko, ang paghahampas.
Hindi mawawala. Una, sabihin ko, nakatira si Xiaofeng sa bahay ko, kaya hindi ko siya pakakawalan. Hindi ikaw ang magdedesisyon. Pero hindi pa kailangan magmadali. Ang dapat munang asikasuhin. Ang problema sa harapan, tama? Tama. Asikasuhin muna ang problema sa harapan. Paumanhin ko, Guro Woman. Guro Woman. Jayang Baihe, maliit ang tingin ko sa'yo. Ang dami-daming bagay sa opisina ko. Iyon pa ang pinili mong kunin. Ang pinakamahalaga kong libro. Huwag kang matakot, Guru Jiang. Nandito ako. Guro Woman, nalinlang lang ako. Noon pa man, gusto mo na akong tanggalin. Kaya nga, naisip kong kumuha ng kaunting bagay dito. Gamit ang pangalan ng Jeshitang, para may pambili ako pagtanda. Nagkamali ako. Nagkamali talaga ako. Karapat dapat kang mamatay. Ito ang regalo sa akin, ng aking junior noong araw. Itinuring ko itong kayamanan, pero ipinagbili mo. Ngayon alam mo na ang kahihinatnan. Karapat dapat talaga akong mamatay. Nagkamali talaga ako. Patawarin mo na ako, pwede ba? Patawarin? Panaginip lang yan. Guardia, dalhin mo siya palabas. Xiao Feng, kapag tapos na ang mga gawain ni Master, sumama ka na sa akin. Kaysa sumama sa iba, at wala namang napapala. Sa akin lang dapat sumunod si Xiaofeng sa hinaharap. At bukod pa doon, magpapakasal pa kami. Gusto kong bigyan siya ng maraming anak, di ba? Xiao Feng, ipaliwanag mo sa akin ng maayos. Di ba? Ipaliwanag mo sa akin. Pare, saan ka ba pupunta? Gusto mo bang ihatid kita? Hindi na kailangan. Hindi naman tayo magkakilala. Wala naman tayong away. Kasalanan mo yan, bakit mo kasi inaway ang pamilya Lee? Sumama ka na sa amin. Para hindi na kami magpumilit. Tama pala ang sinabi ng ate ko, si Lee Ching Yuan. Talagang mapaghiganti pala siya. Pero kayong tatlo lang, akala nyo mahaharang ninyo ako? Gusto mong subukan? Sige. Tumigil ka, huwag kang tatakbo, huwag nang habulin. Ikaw, tumakbo ka. Puntahan muna natin si Go Zue. Pamilya Guman, mawawala rin sa huli ang pamilya Lee. Bakit? Pagod ka na? Uunahin kita, tapos, ang mga babae sa pamilya Gujia. Kung may lakas ka ng loob, ulitin mo ang sinabi mo. Sabi ko. Huwag mong galawin ang ate ko. Gagawin ko yung problema mo. Binata, nagkamali ako sa'yo. Mali, huwag kang tatakbo. Feng, Xiaofeng. Ate, bakit mo sinampal si Xiaofeng? bulag ka ba? Kung hindi ko siya sinampal, mababaliw na sana siya. Master, ang iyong kinakatakutan. Nangyari na nga. Inatake na si Xiao Feng. Ano bang ibig mong sabihin? Anong sakit? Linawin mo ang sinasabi mo. Hala. Aray, sandali lang kayo lumabas. Ano ba talaga ang nangyari? Tumahimik ka, Lolo. Tinutulungan ng second sister si Xiaofeng. Ginagamot siya. Ang kalagayan ng Xiao Feng ay stable na ngayon. Tara, mag-usap tayo sa labas. Second sister, ano ba talaga ang nangyari sa Xiaofeng? Parang nagwala siya. Sa totoo lang, ito ay sakit na minana. Itinago ng master at ako sa lahat. Dahil sa sakit na minana, ito ay may kinalaman sa pinagmulan ni Xiao Feng. Pinagmulan. Hindi ba siya ay nakuha lang ng master sa bundok? Lahat ay panlilin lang sa inyo. Ang mga detalye, hindi rin ako masyadong alam. Pero sa mga salita ng master, nararamdaman ko, ang pamilya sa likod ni Xiao Feng ay tiyak na hindi simpleng tao.
Ang pagkalito ng emosyon ay parang tubig na kumukulo, patuloy na lumalabas. Paano nangyari ito? Ang pagpunta ko sa Huacheng ay dahil kinontak ako ng master. Bukod sa pag-asikaso sa bagay tungkol sa Xiaofeng, ay para bantayan ko si Xiaofeng. Mga hayop na Li family. Siguradong papalisin ko sila sa Huacheng. Alam ko na kapag ikaw ang kumilos, magtatagumpay ka talaga. Nabigo ang misyon, tumakbo ka na. Ano? Hoy! Li Qinyuan. Ang lakas ng loob mo ah. Dalawang maestro. Bakit kayo nandito? Hinahamon mo ang aking kapatid. Ano sa palagay mo? Walang utang na loob, paulit-ulit mong ginugulo ang kapatid ko. Akala mo ba dekorasyon lang ako bilang ate niya? Sino ka? Kyoto Jishitang. Woman. Sabi mo, yung lalaking yun ay kapatid mo sa martial arts. Sayang. Medyo huli na ang pag-alam mo, di ba? Master Woman, kahihiyan ito para sa aming Huacheng. Ang hayop na ito ay nasaktan ng kapatid mo. Tiyak na bibigyan ka namin ng isang. Kasiya siyang paliwanag. Li Qinyuan, nag-utos ka para saktan ng iba. Dinungisan mo ang mukha ng mga negosyante ng Huacheng. Simula ngayon, ang pamilya Li ay tuluyang ipagbabawal. Mag-empek ka na, at umalis ka agad sa Huacheng. Mga master, talagang hindi ko alam na si Yefeng ay kapatid ni Master Woman. Kung alam ko lang sana ay. Kung alam mo lang sana. Ano ang gagawin mo? Ikaw, sino ka? Ang taong tutulong sa'yo na maghiganti. Ate, pumunta ang ate sa Huacheng. Pupunta tayo sa venue ng press conference mamayang hapon. Hanapin natin siya. Hindi ka pa gumaling, hindi ka dapat pumunta. Ate, artista na siya ngayon. Dapat nating ipagmalaki siya. Ipinagmamalaki. Ako ang presidente ng kumpanya. Hindi ba ako karapat dapat ipagmalaki? Ipinagmamalaki ko kayong lahat. Ate, pakiusap. Kung hindi, samahan mo ako. Sinabi ko, hindi ka dapat pumunta. Kung hindi mo ako sasamahan, hahanap ako ng ate para samahan ako. Sa tingin mo ba, masasamahan ka ng ate? Panaginip lang yan. Tapos na ba ang away? Ate, anong ginagawa mo rito? Sa hinaharap sa Huacheng, wala nang balita tungkol sa pamilya Li. Salamat, ate. Tama na yan, may importante akong sasabihin sa inyong dalawa. Tungkol sa balita kay Ginoong Yang. Matapos kong makausap si Master, ginamit ko ang mga koneksyon ko sa Kyoto para imbestigahan. Ang bagay na ito, may kinalaman ito sa pamilya Jiang sa Kyoto. Pamilya Jiang. Ang pamilya Jiang, isa sa 4 na malalaking pamilya sa Kyoto. Tama. Ate, ano ang dapat nating gawin? Ngayon, Puntahan natin ang iyong third sister. ate, dadalhin mo ako para makita si third sister? Pero, ano ang kinalaman niya sa bagay na ito? Kailan ka pa naging masyadong madaldal? Tara na. Pakita ang invitation card. Walang invitation card, hindi ka makakapasok. Siya ang pangatlong ate ko. Pumunta kami para hanapin siya. Pasok na kami agad. Kung siya ang pangatlong ate mo, ako pa ang tatay mo. Anong sira ulo dito? Umalis ka na. Kaya mo bang ulitin ang sinabi mo? Miss, ayon sa requirement ng organizer, walang invitation card. Talagang hindi ka makakapasok. Pasensya na po. Hindi mo ba alam kung sino ako? Kahit ako hindi makakapasok. Kahit sino, walang invitation card. Hindi pa papasukin. Siya ang presidente ng Go Corporation. Si Go Zui yan. Hindi nyo pa siya kilala? Gusto nyo bang mamatay? Ah, si Miss Go. Oo. May invitation ako dito. Kung gusto nyo, isasama ko muna kayo. Kasama ko ang ate at kuya kong martial artist. Sasabay sila sa akin. Chairman Huang, pasensya na talaga. Isang invitation, isang kasama lang. Ang pwede. Miss Go, ganito talaga ang patakaran dito. Isasama ko muna kayo, okay? Ikaw na lang ang pumasok. Miss, gusto mo bang maging kasama ko para makapasok tayo? Pangalawang senior sister, kailan pa naging ganito kalakas ang dating mo? Humarap ka sa senior sister mo, mukhang gusto mo ng gulo. Hindi po, pero, mga senior sister. Hindi nyo naman siguro ako, iiwan dito mag-isa, di ba? Sa mundo na ito, maliban sa junior brother ko, walang lalaki ang makakapag-utos sa akin na gawin ang kahit ano. Ang aming young master Jiang, hindi lang siya ang panganay ng pamilyang Jiang. Dito sa Jishitang, may mataas siyang katayuan. Kapag inawi mo siya, mukhang ayaw mo nang magpatuloy. Dito sa Jishitang,
Putang ina mo, paano mo kinakausap ang senior sister ko? Gusto mo ng suntok? Pangalawang senior sister. Hindi ba tayo pwedeng manuntok? Parang aso na kumagat sa tao. Gusto mo bang makagat at mabuhusan ng balahibo? At saka, Presidente Huang, mag-uumpisa na sa loob. Kailangan na naming maglinis ng lugar. Ikaw ang unang taong tumanggi sa akin. Ang galing mo. Umalis na tayo. Walang hiya ka. CJ, papasukin ko na sila agad. Pasensya na, hindi ko siya nakilala. Sinabihan kami ng boss namin na papasukin na kayo kaagad. Si Gia, bakit hindi ka na lang agad tumawag? sinong nagsabing nagmamadali ka? Telepono lang naman yun. Anong nagyari dyan? San si Gia? Narito na kami. Ano ba talaga ang koneksyon ng batang to? HMP, yang batang yan. Anong koneksyon meron yan? Sumasandal lang yan sa koneksyon ni Go Zuwei. Isang maliit na pamilya Gyu, hindi ito gaanong mahalaga. HMM. Hindi ba gusto mo si Goksur? Pagbalik, tutulungan kitang makuha siya. Kung gayon, maraming salamat po sa inyo. At yung babae sa tabi niya, ano? Sa pamamagitan ng sarili sa Jishitang, may kaunting katayuan. Nang ahas na tumanggi sa inyo. Huwag magmadali. Wala sa kanila ang makakatakas. Huwag kalimutan ang layunin natin ngayon. Hoy, San si Gia? HMP, isang probinsya nung hindi nakakita ng mundo. Huwag masyadong padalos-dalos. Hindi ba't matagal na akong hindi nakakita? San si Gia na ba? Noong nakita mo ako, palagi, hindi ganoon kasabik. Xiaofeng, nagbago ka na. Chen Yitong, kamusta ka? Ako ay isang reporter mula sa KK Entertainment. Narinig ko na ikaw at ang Kyoto, Jiang Shai Group, Jiang Chen. Malalim ang relasyon ni Jiang Shao. Ang tagumpay mo ngayon, lahat ay dahil sa kanyang relasyon. Noong bagong dating pa lang ako sa Kyoto, marami talaga siyang naitulong sa akin. Pero ngayon, purely negosyo na lang ang relasyon namin. Ganoon ba? Pero meron akong litrato rito na kasama mo si Jiang Shao. Nasabay kayong pumapasok at lumalabas ng hotel. Ano naman ang isang litrato? Basta sabay kayong pumasok at lumabas ng hotel. Ganoon na ba agad ang relasyon? Ay, putang ina, ano bang? Klase kang hayop ka? Hinahamak mo ang ate ko. Ikaw naman, saan galing ang asong ito? Meron pa akong mas malasong litrato rito. Gusto mo bang makita? Gusto mong mamatay, no? Ate. Gina, ganito nila ang ate natin. Hindi ko sila palalampasin. Maniwala ka sa ate mo. Kaya niyang ayusin yan. Hindi ba gusto ninyong malaman ang katotohanan? Kaya sasabihin ko na ngayon sa inyo. Ibig mong sabihin, ikaw at si Jiang Shao ay may kakaibang relasyon. Pero tapos na iyon. Ngayon, nang muling makita ko, ang taong matagal ko nang gusto sa puso ko. Lalo na siya, nang handa siyang tumayo para sa akin. Sobrang saya ko. Ang sinasabi mo ba ay yung hayop na iyon? Kahit wala siyang pera o kapangyarihan, siya ang nagdala ng ligaya sa buhay ko mula pagkabata. Hala. Naiiyak ka ba? 4 na senior sister. Totoo ba ang sinabi ng 3 senior sister? Hindi ko alam. Pero ang taong gusto mo, nangako na siyang pakasalan ako. Hala. Impossible. Ay, hindi ba ito ang presidente ng Gus Group? Goksur, bakit siya nandito? At nakikipag-agawan pa sa isang lalaki kay Chen Yitong. Isang malaking balita ito ah. Ang press conference ngayon ay tapos na. Salamat sa inyong lahat. Xiao Feng, totoo ba ang sinabi niya kanina? Second sister, kakagaling ko lang sa malaking sugat. Kailangan mo akong tulungan. Tutulungan ko. Ang tanong ko sa iyo noong huli, hindi mo pa sinasagot sa akin. Pero ngayon ay sakto, kasama ang third sister mo.
Sabihin mo, sa fourth sister mo, third sister, at ako, sino ang pinakagusto mo? Sagot ka agad, gusto mong pantay-pantay? Kailangang malutas ang problemang ito ngayon. Kung hindi, huwag kang umasang makakaalis. Lahat kayo ay mabuting sisters ko. Gusto ko kayong lahat. Chen Yitong, isang artista lang. Sino ang nagdala sa iyo sa posisyon ngayon? Saan galing ang asong ito? Bakit nandito at nagkakantsaw? Sino ang sinasabi mong aso? Sino mang nandito at nagngangalngal? Sinasabi ko, mukhang gusto mong mamatay. Isang maliit na presidente ng Medical Association. Naglakas loob kang magngalngal sa harap ko. Ano ang pinagmamalaki ng Jiang family galing sa Kyoto? Hindi ko hinahanap ang problema mo. Ikaw mismo ang lumapit. Hoy, ikaw. Hayop. Tumahimik. Lagi kong naririnig na ang Gu family ang hari sa Huacheng, hari sa lugar. Talagang totoo ang sinasabi. Pwede rin akong tulungan ka sa Jishitang para mag-usap. Para mapataas ang posisyon mo sa Jishitang. Paano ako matutulungan ni Enmith Jiang para mag-usap sa Jishitang? Isang salita lang. Pagkatapos kong resolbahin ang mga bagay, sa sikat na artista Chen, mag-usap tayo privately. Umalis ka sa harap ko. Ate 2, ate 4, paano nyo ko pababayaan? Safe. Nandyan ka naman, bakit pa kami? Oo nga, no. Pero paano kung may mangyari talaga? Dapat tulungan nyo ako kay Master. Napatawarin ako. HMP. Tang ina mo. Ngayon ka na lumuhad at tawagin akong lolo. Baka sakaling makiusap ako kay Young Master Jiang. Para sa'yo. Baka maawa pa ako sa'yo. Gago ka. Ang ganda ng pangarap mo ha? Umalis ka sa harap ko. Pagkatapos kong gawin to sa hayop mong kasama, ikaw naman ang susunod. Ang yabang mo naman. Wala ka rin namang magagawa, tol. Tere pa. Ate, tutulong ka ba talaga? Siyempre naman. Kung hindi tayo kikilos, baka magkaroon ng malaking gulo si Xiaofeng. Ma'am, umalis ka dyan. Ayos lang ako. Jiang Chen, sasama ako sa'yo. Pakawalan mo ang kasama ko. Ang katarantaduhan ng mga sinasabi mo. Hinampas mo si ma'am? Unahin nating iligtas si Xiaofeng. Kung lalapit ka, hindi ko mapapangakong buhay pa ang kasama mo. Mali pala ang tingin ko sa'yo. Sige, makipag-areglo tayo. Pakawalan mo ako. Pakakawalan ko ang kasama mo. Sige, payag ako. Ang bilis. Boss Gyu. Magkita tayo sa annual gathering ng Huachin Chamber of Commerce pagkatapos ng 3 araw. Sa oras na yon, may regalo ako para sa'yo. Ate, bakit mo siya pinalayas? May sugat na si Xiaofeng. Ngayon nasaktan pa siya at nawala ng malay. At hindi natin alam ang kalagayan ng third sister mo. Wala akong magawa kundi palayain siya. Umuwi muna tayo. Second sister, si Xiaofeng. Kumusta na ba talaga siya? Makapal ang balat niya. Ano pa ba ang mangyayari? Matulog lang siya, gagaling na yan. Kasalanan mo ito. Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana nagkaganito si Xiaofeng. Pasensya na, Xiaofeng. Okay ka lang ba? Mabuti na lang, ayaw ko na rin namang. Ituloy ang trabahong ito. Ano nang nangyari sa lason mo? Siya yung Jiang na yon ang may gawa. P** tang ina, lilipulin ko ang angkan ng mga Jiang. Matagal ka ng presidente, hindi pa rin nagbago ang ugali mo, ha? Pangalawang ate, siya ang nanakit kay Xiaofeng.
At pinawalan ng galing sa martial arts ang pangatlong ate. Pwede ba yang tiisin? Sinong nagsabing tinitiis ko? Hindi ba't nakipagkita siya sa'yo sa Huacheng? Pagkatapos ng 3 araw, sa annual meeting ng Chamber of Commerce, tingnan natin kung ano ang plano niya pagdating ng araw na yon. Ang ibig mong sabihin ay, Paano ka makakahuli ng malaking isda kung wala kang pain? sa pamamagitan ni Jiang Chen. Mahahanap natin yung kumuha kay matandang yang. Mabuti naman at hindi ka ganun katanga. Pangatlong kapatid, ikwento mo nga ang nangyari sa'yo. Noong bagong magkakilala pa lang kami, mabuti naman siya sa akin. Pero pagkatapos, para makontrol niya ako, nilason niya ng palihim, wala akong magawa kundi sundin ang sinasabi niya. Nasa Kyoto lang ako palagi. Bakit hindi mo ako hinanap? Nahihiya akong hanapin si second senior sister. Tama si Master, ikaw ang pinakamalinis sa amin. Sa pag-iisip, buti na lang at nakabalik na ako. Habang nandito ako, ang lason sa'yo. Ay walang problema. Salamat, second senior sister. Pero itong bagay na to, pwede bang huwag muna sabihin kay Xiaofeng? Baka kasi magpadalos-dalos siya. Alam na ni Xiaofeng. Tama na, huwag kang magkunwaring tulog. Third senior sister. Gagantihan kita, sigurado. Xiaofeng. Mabait lahat sa akin ng mga ate ko. Kahit sino sa inyo ang maapi. Ipagtatanggol ko kayo. Lumaki na ang aming Xiaofeng. Hayaan mong alagaan ka ng iyong fourth senior sister. Hoy, tama na yan. Tumigil kayo pag-usapan natin ang importante. Sa 3 araw ay ang annual meeting ng Huacheng Chamber of Commerce. Ako at si 4th junior sister ang sasama kay Xiaofeng. Ikaw, 3rd junior sister, umuwi ka at hintayin mo ang aking utos. Hindi pwede, hindi pa gumagaling ang sugat ni Xiaofeng. Hindi siya pwedeng pumunta. Kung ayaw mong pumunta, hindi siya pupunta. Xiaofeng, pagpunta mo doon, huwag kang gagawa ng kalokohan, ha? Oo. CJ, maaga kayong matulog. Ay, ang ganda ng suot ko. Mukha nga akong gwapo. Ang pogi ng aming Xiaofeng. Siya ang pinakagwapo sa buong mundo. Ay. Ikaw siguro ang younger martial brother ni Master Wu? Talagang kahanga-hanga ang itsura mo. Huwag mo na siyang purihin. Baka hindi na niya malaman kung sino siya. President Yu. Kumusta po ang kalagayan ni Lolo Gu? Mabuti naman po ang kalagayan ng lolo ko. Salamat po sa pag-aalala. Huli na ako. Paumanhin po sa inyong lahat. Maligayang pagdating, Young Master Jiang. Walang anuman, at nakita nyo na huli na ako. Nagalit pa tuloy si President Yu. Alam mo namang nahuli ka. Bakit hindi ka pa humingi ng paumanhin sa ate ko? Humihingi ako ng paumanhin. Sa tingin nyo, kailangan ko bang humingi ng paumanhin? Hindi na kailangan. Bakit kailangan pang humingi ng paumanhin si Ginoong Jiang? Nakikita mo, gusto ko sanang humingi ng paumanhin. Pero ayaw ng bisita ng honor. Ano sa tingin mo ang dapat kong gawin? Naalala ko na sinabi ko noon, na magdadala ako ng regalo para kay President Yu. At ngayon, dala-dala ko na. Hoy tito, pinsan, tumayo kayo. Anong hinihintay nyo? Tumayo na kayo. Anong karapatan nila para umupo? President Yu. Ang Huacheng, hindi lang ikaw, ang may hawak ng lahat ng desisyon dito. Paano naman nila hindi magkaroon ng karapatan? Ate. Hindi ba sila ay pinagtabuyan mo sa Huacheng? Ang bagay na ito, ako ang sasagot para sa Master Wu. Matagal mo na alam kung sino ako. Ang founder ng Jishitang, Wuman. Paano ko hindi malalaman? Hay, itong gago. Paano mas mayabang pa siya sa akin? Gago, linisin mo ang iyong bibig. Pinsan, mag-ingat sa ugali. Huwag mong kalimutan ang dahilan ng pagpunta natin dito. Pinsan, nagkamali ako. Tito, nauna ako sa pagdating, nagdulot ako ng hirap sa inyo. Dahil kumpleto ang mga tao ngayon. Papagbayaran ko sila lahat. Kayong dalawang matanda, bagamat mga kasabwat kayo, kailangan pa ring magbayad. Ginoong Jiang, patawarin niyo na kami, napilitan lang talaga kami. Oo, Ginoong Jiang, yung Jishitang.
Hindi namin kayang kalabanin. Hindi nyo kayang kalabanin ang Jishitang. Pero ang pamilya Jiang, pwedeng apihin. Ginoong Jiang, hindi yun ang ibig sabihin. Ginoong Jiang, nagkakamali po ako. Magbabayad ako ng 10 milyon sa pamilya nyo. 10 milyon? Para kang nagbibigay sa pulubi. 100 milyon. At ikaw, gayon din. Huwag nyo isiping makakatulong sa inyo ang Jishitang. Sa paningin ng pamilya Jiang, walang kwenta ang Jishitang. Ano ka ba? Manghahamon ka sa mga negosyante ng Huacheng. Naniniwala ka bang magdusa ng husto ka? Presidente Gu, huwag masyadong mainit ang ulo. Masama yan sa katawan. Kung magbabayad kayo o hindi, nasa sa inyo yan. Tingnan natin. Ha? Ito. Jen Xiao, ipapadala ko ang pera sa'yo ngayon. Pakiusap, patawarin mo kami. Ipapadala na namin ngayon, agad-agad. Ayos, tama na. Jen Xiao, naipadala na namin ang pera. Pakiusap, pakawalan mo ang aming pamilya. Pakiusap, pakawalan mo agad ang aming mga kapamilya. Siyempre, ang problema ay hindi dapat abutin ang pamilya. Mabuting pamangkin, salamat sa'yo, pakawalan mo sila. Maaari na kayong umalis. Ang susunod na usapan ay sa akin at sa pamilya Gu. Ang mga bagay na yon. Master Wu, pasensya na. Aalis na kami muna. Hoy, pinsan. Narinig ko na mayroon kayong kasunduan sa kasal ni President Gunun. Ngayon, ako na ang bahala. Ang kasunduan sa kasal ninyong dalawa ni President Gu ay mananatiling may bisa. Ano sa tingin mo, CJ? Salamat sa'yo, pinsan. Naku, President Gu. Yung mga alitan natin noon, hindi na kita pag-initan pa. Aalagaan kita ng mabuti. Gago ka. Sino nang gago ang sinasabi mo? Mas malakas ka ngayon kaysa 3 araw na nakalipas. Pero malayo ka pa sa akin. Interesante. Pero hindi mo pa ako kayang talunin. Ang dal-dal mo. Ito ang bagay sa pagitan ni President Gu at ng pinsan ko. Anong nagmamadali ka? Siyempre, alam din namin ang tamang asal. Ang pinsan ko ay nais na muling magkaroon ng relasyon kay President Gu. Kailangan ding humingi ng pahintulot sa matandang si Gu. Jiang. Kung may mangyari sa lolo ko, kahit sa Jiang family sa Kyoto, hindi kita patatawarin. President Gu, hindi mo makontak ang matandang si Gu. Tutulungan kita. Kumusta na ang pag-aayos? Yung Master Jiang. Ang matandang si Gu, Wala siya sa Gu family. walang kwenta. Mga tao, kahit maghukay kayo ng 3 talampakan, hanapin niyo siya para sa akin. Jiang, ikaw talaga, saan mo itinago ang lolo ko? President Gu, ang akusasyong ito, hindi ko kayang tanggapin. Narinig mo rin kanina, wala sa bahay si Lolo Gu. Paano ko malalaman kung saan siya pumunta? Baka naman may iba pang kaaway, ang pamilya ninyo ang dumating. Kalokohan. Isuko mo agad si Lolo Go. Wala akong kasalanan. Inosente ako. Third junior sister. Kumusta na ang pag-aayos kay Lolo Gu? Huwag kang mag-alala, second senior sister. Maayos na maayos si Lolo Go. Senior sister, ang lolo ko. Lolo, okay ka lang ba? Huwag kang mag-alala, okay lang ang lolo mo. Kayo naman, ayusin ninyo ng maayos sa mga bagay-bagay. Hintayin ko kayo dito sa bahay. CJ, Talagang magaling si Master Gu. Ang lason sa katawan ni Chen Yitong, nalutas mo rin? ano sa palagay mo? Kung hindi, sayang lang ang pagiging pinuno ko ng Jishitang. Xiao Feng. Ngayon, payagan kitang lumaban ng walang pagsisisi. Kung matatalo ka ulit sa kanya, umuwi ka na agad sa bundok. Sige, ate. Umupo ka. Hayaan mo si Xiao Feng na lumaban ng buong lakas ngayon. Wala siyang mangyayaring masama. Ikaw, bantayan mo lang ang 2 iyon.
Ngayong araw na ito, hindi kita hahayaang umalis ng kwartong ito nang nakatayo. Sa tingin ko, mas mabuti pang umuwi ka na sa bundok. Ang sama mo talaga. Ate Go Zui. Kailan pa naging ganito kagaling si Xiaofeng? Matagal na siyang malakas. Nag-aalala lang ang Shifu sa kanya, kaya pinipigilan ang kanyang kapangyarihan. Yung 2 beses na pagkakasugat niya, ay nakatulong pa sa kanya. Hindi ako nagkamali sa iyo, Xiaofeng. Bilis, Xiao Feng. Sinabihan ako ni ate na bilisan ka, tapusin ka. Hindi na kita paglalaroan. Hindi ko inaasahang ganito kalaki, ang pag-unlad mo. Sige, susuko na ako. Ibibigay ko sa'yo sina Li Qingyuan at Lizzie. Ano sa tingin mo? Hindi maganda ang tingin ko. Kayong tatlo. Lahat kayo kukunin ko. Sa harap ng ganap na kapangyarihan. Isa ka lang langgam. Ang pamilya namin ay ang pamilyang Jiang mula sa Jindu. Basta patawarin mo lang ako. Ibibigay ko sa'yo ang anumang gusto mo. Gusto kitang gawing nakaretay sa kama sa natitirang buhay mo. Payag ka ba? Gago ka, paniguradong magbabayad ka. Aray. Anak, tumayo ka na. Gusto mong tumakbo. Huwag kang kikilos. Ag! Gago, pagbabayaran mo to. Ang dal-dal mo. Hindi ako nagsisisi sa mga ginagawa ko. Xiao Feng. Tanungin mo kung nasaan si Yang Lao. Sagot. Yang Lao. Anong Yang Lao? Hindi ko alam. Mukhang, di ka talaga susuko hanggat di mo nakikita ang kabaong, no? Kayong dalawa. Alam nyo ba? Umalis ka. Lolo, okay ka lang ba? Matanda na ang lolo mo. Kung hindi dahil sa batang ito, baka hindi na umabot ang lolo mo. Salamat, third senior sister. Walang anuman. Si second senior sister ang may plano ng lahat. Pero si Xiaofeng, akin lang siya. Ha, senior sister. Maaga pa. Mauna na akong magpahinga sa taas. Ni Qing Yuan. Hoy, Noong hinanap kita, inaasahan kong makikipagtulungan ka sa akin para masakop ang Huacheng. Nagwawala ang anak ko, ikaw bilang nakatatanda, sumabay ka pa sa kanyang kalokohan. naging masyado lang akong determinado sa paghihiganti. Ang plano ko talaga ay ikaw, ang magiging pinakamakapangyarihan sa Huacheng. Pero nangyari, nakontento ka na sa 200 milyon. Hindi ko rin inasahan na magiging ganito kalala ang sitwasyon at nasugatan pa ng malubha si Jiang Chen. Sige na. Wala nang banta ang 2 pamilyang iyon. Ngayon, ang matandang yang na iyon ay nasa aking mga kamay. Ang pamilyang Go ay hindi dapat katakutin. Yung mga sugat ni Jiang Chen. Bagamat karapat-dapat kay Jiang Chen ang nangyari, pero ang manggahas nasaktan ng anak ni Jiang Yuntian. Gagawin ko siyang mamalagi sa kama sa natitirang buhay niya. Umalis na tayo. Guro, ngayon ka lang tumawag sa akin. Hindi ka ba natatakot na nasugatan ako? Hindi mo pa nga pinapatay ang tao, okay na yan. Nasaktan ako noong nakaraang mga araw. Nandyan ang iyong pangalawang nakatatandang kapatid na babae. Ano pa ang dapat ikabahala? Master, hindi mo naman ako inaalala, ni hindi mo ako iniisip, bakit mo pa ako tinawagan? Ipakikilala ko sa iyo ang isang tao. Magbihis ka na, sumama ka sa akin. Master, ano ang sinasabi mo? Pagpapakilala. Hindi pa tapos ang importanteng gawain. Paano ako makakapunta sa pagpapakilala? Nandyan ang iyong pangalawang nakatatandang kapatid na babae. Ano ang iniisip mo? Kung hindi ka pupunta sa hinaharap, wala na ako bilang iyong master. Ipinadala ko sa iyo ang address. Hindi, master, hoy. Hindi mo pa sinasabi sa akin ang impormasyon tungkol sa pagpapakilala. Pagdating ko, kanino ako hahanap? Sabi ko, old crazy, ikaw ay ang aking magandang apong babae. Itinuturing mo bilang ampo na manugang at pinapalaki. Sabi ko sa'yo, matandang baliw.
Ginawa mo yung apo kong babae, bilang asawa sa hinaharap, di ba, ayaw ng ikaapat kong estudyante, sa loko-lokong yun? Kung ganun, papakilala ko na lang, yung pangatlo kong estudyante kay Yefeng. Hehe, gusto mo? Ganito lang, wala kang sasabihin. Sa kanila, hindi ka ba natatakot na ma-awkward sila pag nagkita? Ay nako. Tuloy na lang tayo sa chess. Ha ha ha. Ay, tignan mo, nag-ulo na yung laro. Halika, umpisa ulit tayo. Bakit wala kayong noodles o wonton dito? Hindi pa ako nakakakain ng almusal. Gutom na ako ngayon. Sir, itong lugar namin ay isang high-end na coffee shop. Kaya kung gusto mong kumain ng mga pagkain ng mahihirap, pakilabas po at kumanan. Buong kalye na yun, meron. Ay, hindi pwede. May blind date pa ako dito eh. Hindi ako pwedeng umalis. Ikaw. Magbi-blind date kung may magkakagusto man sa'yo. Maaari pang umakyat ng puno ang baboy. Ah, ito. 2 order bawat isa. Ay, hindi, 3. At ito, 1 baso. Kakainin mo ba lahat yan? Baka hindi ka magbayad. Ang dami mong sinasabi. Bilisin mo, gutom na ako. Bilisin mo. Nako, ano ba ang ginagawa ng guro ko? Hindi ko alam. Pinilit pa akong sumali sa blind date, ni hindi man lang sinabi kung sino ang makakadate ko. Sir, pakikuha po ng order. Ulitin mo yung order ko, pareho. Ganito po kasi, may patakaran po ang aming tindahan. Kung hindi ninyo po maubos ang kinain ninyo, kailangan po doble ang bayad. Kung hindi ko maubos, charge mo lang sa card ko. Bilisin mo. Sandali lang po. Xiaofeng, bakit ka nandito? Si Shishi Jia, halika, umupo ka. Ate, hintayin mo muna akong kumain. Pagkatapos kong kumain, may sasabihin ako sa'yo. Sige. Ano to? Bakit ang pait? Kape to. Kung hindi mo hinaluan ng asukat at gatas, paano ito magiging matamis? Tara, tikman mo ngayon. Kumusta? Talagang hindi naman mapait. Pero hindi pa rin ito kasing sarap ng tubig sa balon sa bundok. Namimiss ko rin ang mga araw sa bundok. Lalo na yung mga panahong, sabay tayong natutulog sa iisang kama. Oo nga pala, bakit ka na parito ngayon? Magpakilala sa isang babae. Ano, blind date? HMM. Hindi ba si Master, yung matandang yun? Bigla na lang tumawag kaninang umaga. Pinapanta ako rito para mag-blind date. At hindi man lang sinabi kung sino ang nakakatagpo ko. Pagbalik ko sa bundok, sasawayin ko talaga siya, yung matandang yun. Kasama kita. Senior sister, hindi ba't ikaw rin ay narito para mag-blind date? Bilisin mo, ipakita mo sa akin. Kung hindi siya kasing gwapo ko, hindi ako papayag na maging bayaw ko siya. Wala rin akong impormasyon tungkol sa kanya. Hindi mo rin alam? Niloloko lang ba tayo? Ano ang ibig mong sabihin? Senior sister, ikaw pala ang itinakda ni Master para sa akin, ang aking katagpo sa blind date? Xiaofeng. Di ba't maganda yun? Pwede tayong magpakasal. Tayo. Hindi tayo pwedeng magpakasal. Bakit hindi tayo pwedeng magpakasal? Single ka, single ako, wala tayong karelasyon. O kaya, gusto mo si third senior sister? Hindi. Sa totoo lang. Ako kasi. Mula sa kaibuturan ng puso ko. Kung lalaki ka, sabihin mo ng diretso. Senior sister. Sa totoo lang, mula sa kaibuturan ng puso ko, itinuturing ko kayong mga ate ko. Hindi ko rin malilimutan ang kabutihan ninyo sa akin. Kaya, kailangan lang ninyong magsabi, kahit anong hirap o panganib, handang-handa akong harapin. Ako. Sige na. Nagets ko na. Huwag ka nang magsalita. May gagawin pa ako, mauuna na ako. Huwag mo akong sundan. Fourth senior sister. Fourth senior sister. Tol, magpapalibre ka ba?
Bilisan mo. Hindi ko alam kung anong nakita, nang magandang yun sa'yo. Bulag. Ang dami mong sinasabi. Fourth senior sister. Li Qingyuan, lumabas ka na sa Huacheng. Bakit nandito ka pa? Presidente Gyu, hindi pa tapos ang mga dapat kong gawin. Paano ako makakapagpaalam na umalis dito sa Huacheng? Lumabas ka na sa Huacheng. Hindi mo ba naiintindihan? At sino ka naman? Presidente Go. Paano ka makakapag-asawa kung ganyan ka kabungis? Wala kang pakialam kung mag-aasawa ako o hindi. Bitawan mo ako. Ginoong Go. Ngayon, ako na ang magtuturo sa kanya ng tamang asal para sa apo mong ito. A. Anong karapatan mo para turuan ako sa ngalan ng lolo ko? Presidente Go. May kailangan pa ako sa'yo dito. Bakit ka aalis? Boss Jiang, ano nang gagawin natin sa babaeng to? Isakay mo siya sa sasakyan. CJ, President Gyu, ngayon nasa kamay ko na. Hindi ba masakit sa pakiramdam? Hahaha. Kung hindi lang ikaw ay may silbi pa, papatayin kita ngayon din. Ikaw si Lolo Yang, di ba? Nahanap din kita. Sino ka? Ako ang ika-4 na estudyante ni Lao Fengzi. Ako si Gu Zui. Pinahanap ka namin ng aming guro. Sa wakas, nakita rin kita. Yung hayop na yun, ganyan-ganyan ka niya. Kapag nakalaya na tayo, hindi natin siya palalampasin. Ay. Sobra naman kayong nag-abala. Batang babae. Kung kaya mong tumakas ng mag-isa, umalis ka na. Huwag mo nang intindihin itong matandang tulad ko. Hindi pwede. Ang ipinag-utos sa amin ng aming guro, dapat naming tapusin. Sabay tayong aalis. Sa totoo lang, wala na akong pag-asa. Ganyan pa rin ang katapangan ng loko-lokong matanda. Ginoong Yang, sumama po kayo sa amin, para makilala ninyo ang aking amo. Ang iyong amo? Ang malaking pangyayari noong 15 taon na ang nakalipas. Nakalimutan na ba ni Ginoong Yang? Pero ang aking amo, hindi pa rin nakakalimot. Siyempre, hindi ko makakalimutan. Pero, hayaan mo, tingnan natin kung may kakayahan kayo. Na mapasama ako, ang matandang ito. Boss, Nakatakas ang matandang hayop na ito. nawala na ang kanyang lakas noon pa. Hindi siya makakalayo. At saka, nandyan pa naman siya. Loko-loko. Nahanap niya tayo. Matandang hayop. Kung hindi ka palalabas, ang buhay ng may-ari ng store ng wonton ay siguradong mawawala na. Matanda ka ha? Kuya, pakiusap, patawarin mo ako. Hoy! Tigil, hindi kami ang dapat mong pagmakaawa. Dapat ay humingi ka ng tawad sa yung matanda kanina. Matanda, bibilang ako ng 3. Pakawalan mo siya, sasama ako sa inyo. Nawalan na ng kapangyarihan yang matanda. Huwag ka nang magpakatatag. Hindi ba mas mabuting manahimik ka na lang? Pakawalan mo siya. Sasama ako sa inyo. Ayos yan. Pasok ka dyan. Tara na. Hindi ko alam kung si Xiaofeng, nag-aalala ba siya sa akin? Hay nako, yang walang konsensyang yun. Baka masaya pa siya kasama, ni San Shijia. Shijia, San Shijia, bumalik na ba si Shijia? Hindi pa.
Ano nang nangyari? Hindi ko rin alam kung anong nangyari. Basta, ako ang nagpasama ng loob niya. Xiao Feng, huwag kang mag-alala muna. Baka nagpapahangin lang ng ulo si Shaimi. Babalik din yan maya-maya. Pero, si Shijia, saan pa ba siya pupunta? Ate, ano nang gagawin natin? Xiao Feng, huminto ka dyan. Ate, Alam mo ba kung saan? Hanapin ang ikaapat mong ate. ako. Kahit baligtarin ko ang buong Huacheng, hahanapin ko siya. Kumalma ka muna. Ate, ganyan na ang lagay ng ikaapat nating ate ngayon. Paano ako makakapagkalma? Ate, kung hahadlangan mo pa ako, huwag kang magalit kung magiging bastos ako. Hay, lumaki na pala ang aming Xiao Feng ah. Nang babanta ka na sa iyong ate, ha? Pasensya na. Pero ano na ang gagawin natin ngayon? Dito ka lang, huwag kang aalis. Matawag lang ako. Hayop na Huanggu pala, ang nagpadala ng video. Tara na, hanapin natin siya. Ikaw at ang third sister mo, mauna na kayo. Susunod na lang ako, okay? Sabihin mo kung nasaan si Lizzie. Talagang hindi ko alam. Nag-text lang sila sa akin. Pinapadala sa inyo ang video. Pinapadala mo lang agad? Sanay na sanay ka na maging aso. Alam mo bang ang Jiang family ang nasa likod niya? Hindi ko kayang makipag-away sa kanila. Hindi mo kayang makipag-away sa Jiang family. Ako lang ang madaling apihin, ganon? Hindi. Tawagan mo si Lizzie ngayon din. Tatawagan ko. Walang signal. Alin ang kamay na ginamit mo para mag-text? Ito ba? Hindi talaga. Hindi ito. Iyon na nga. Pakiusap, patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Hindi na ako magagawa ulit, talagang hindi na. Noong nagtulungan kayo para gumawa ng masama, bakit hindi kayo nag-isip kung ano ang mangyayari? AGH. Pangatlong ate. Tara na. Ate. Bakit ka nandito? Sa paglaki mo, pag may problema, nagtatago ka. Sa likod ng mga ate mo. Wala ka bang ambisyon? Ek, Masama rin ang pakiramdam ni Xiao Feng huwag mo ngayon. na siyang sabihan. Umalis ka, tapusin ko siya, saka ako pupunta sa'yo. Hindi ako aalis. Xiao Feng, kung gusto mong maging tunay na lalaki, lumabas ka. Xiao Feng, Ate, okay lang ako. tumayo ka. Tingnan mo ang itsura mo ngayon. Kaya pala hindi mo magawa ng maayos ang mga ipinagagawa sa'yo ni Master. Ako ang nagpabigo sa inaasahan ni Master. Ikaw talaga, Tutoy. May araw ka ring mapapahiya. Lolo Go, pasensya na. Pasensya na. Iwanan mo na lang kay Zuwei. Sabihin mo sa kanya ng harapan. Napakababa naman. Mang-aapi pa ng mga bata. Ako mismo ang pupuksa sa kanya. Tayong matatanda na. Hayaan na lang natin ang mga kabataan ang humawak nito. Tignan mo. Palayain mo agad ang fourth sister ko at ang elder yang. Isa ay ang sister mo na kasama mo ng maraming taon. Ang isa ay kaibigan lang ng master mo. Tignan mo kung ano ang pipiliin mo. Bastos. Palayain mo silang dalawa. Malaki ang ugali ng mga kabataan ngayon. Binibigyan ko lang ng 3 oras. Alas 8 ng gabi. Go Corporation. Sa rooftop. Anong tinitignan mo? Matanda na ako, hindi na ako pwede. Ngayon, panahon na ng mga kabataan. Sige, sige. Sister,
Ano ang gagawin? Samahan kita ngayong gabi. Hindi ako naniniwala na hindi tayo makakatalo sa kanya. Huwag kang mag-alala, kasama mo kami. Ano ang sinasabi ninyo? Ang batang iyon ay nasa gitna ninyo. Anong desisyon ang gagawa niya? Anong desisyon ang gagawa niya? Hindi ko alam. Pero ikaw, tiyak na walang magandang kahihinatnan. Ito ay ang hidwaan sa pagitan natin. Ang problema ay hindi dapat maabot sa mga bata. Pakawalan mo na ang batang babae. Ha ha ha. Ikaw lang. Ikaw pa ang may lakas ng loob na sabihin na ang problema ay hindi dapat maabot sa mga bata. Noong mga panahon, ang mga tao tulad ninyo. Paano ang ginawa ninyo? Nalimutan na ba ninyo lahat? Kung gusto mo ang buhay ko na matanda na. Kunin mo na, Puer. Gusto mong madaling makalaya? Walang pag-asa. Gagawa ko na magdusa kang mag-isa hanggang sa pagtanda. Mas mabuti kung sumunod ka sa akin. Para maprotektahan ko ang buhay mo. Hindi mo karapat-dapat na magsuot ng sapatos ko. Binibining Gyu, yang batang yan na si Efeng, siguradong pipiliin niya yung matandang lalaki. Sumama ka na lang sa akin. At least, masisiguro kong ligtas ka. Ni hindi ka karapat-dapat magsuklay ng sapatos ko. Huwag kang magmalaki. Lazy, bakit ba palagi mo nalang iniisip ang mga maruruming bagay? Kung hindi dahil sa'yo, ang ating pamilyang Lee, hindi sana tayo nagkaganyan. Ako, Para lang sa isang babae, kailangan mo bang magalit ng ganyan sa bata? Para lang dyan? Hindi lang si Guzue ang mahalaga. Yung mga ate niya, mapapasayo rin lahat yan. Ate, ayos ka lang ba? gago. Tingnan natin hanggang kailan ka magmamalaki. Hanggang kailan? Sandali lang. Mga ate mo, akin na silang lahat. Kung magsasalita ka pa ng ganyan, babaliin ko ang bunganga mo. Ang lakas ng loob mo. Sinabi ko na, kung sino sa kanila ang mabubuhay o mamamatay. Ikaw ang magpapasya. Ililigtas ko silang dalawa. Pakawalan mo sila, ngayon din. Ha ha ha. Mukhang hindi mo pa rin naiintindihan. Sige, ako na ang magpapasya para sa'yo. Ano sa tingin mo? Presidente Gyu. Sayang naman. Kung itutulak mo na, itulak mo na. Ang daldal mo. Tumigil ka, mukhang may desisyon ka na. Kung ganon, sige na. Magpakabait ka. Magpakabait ka. Huwag. Pinili mo ang matandang ito. Bata, ang kapatid na lalaki mo. Mukhang hindi kanya gusto. Nagdadalawang isip, hindi ka tunay na lalaki. Tumigil ka. Ate, ano ang gagawin? Hindi ba sinabi ng pang-apat na ate mo? Nagdadalawang isip, hindi ka tunay na lalaki. Sugod. Anong hinihintay nyo? Sugod na. Ayos ka lang? Anong ginagawa mo rito? Umalis ka sa harap ko. Lolo Yang, ayos ka lang po. Salamat sa pag-aalala, anak. Ate, mga ate, alagaan muna ninyo si Lolo Yang. Tutulong ako kina ate at sa pangalawang ate. Tatlo lang kayo, isama mo rin yung dalawang babae. Para sa'yo. Tatlo lang kami, okay na. Masaya ba yung pakiramdam ng isa laban sa tatlo? Walang hiya. Walang hiya ka, matandang hayop. Dito, ikaw ang pinakawalang hiya. Nagdroga? Aray. Grabe, wala kang hiya, nagdroga pa? Kumpara sa'yo. Malayo pa ako. Neneng, mag-alala muna kayo, ang inyong sarili lang. Alagad ng matandang baliw. Hindi rin maganda. Haha. Alam mo ba, kumain ng ganitong dami ng gamot. Sa iyong katawan, magdulot ng hindi na maaayos na pinsala. Sa tingin mo, makakatulong to?
Wala na akong pakialam dyan. Wala rin namang kwenta ang estudyante ng baliw na yun. Tumigil ka nga. Tuloy. Walang kwenta ka. Ha ha ha. Lumayo ka, Mang Yang. Anak. Ito ay tunggalian namin noong nakaraang buhay. Hayaan mo na ako ang makipag-areglo sa kanya. Pakawalan mo sila. Ako na ang bahala sa'yo. Ha ha ha. Ikaw lang? Sa tingin mo ba may pagkakataon ka pa na makipagnegosasyon sa akin? Kasalanan namin lahat ito. Noong araw, anong silbi ng pagsasabi mo sa akin ngayon, ng mga yan? Ngayon pa lang, panoorin mong mawala ang mga taong ito sa harap mo. Pakawalan mo siya, huwag kang kikilos dyan. Kung magkakagulo ka pa, mas mabilis kong papanawin ang mga ito. Alisin mo ang paa mo. Mukhang minaliit kita. Sinabi ko, alisin mo ang paa mo. Paano kung hindi? Array. Lalong tumataas ang interes ko sa'yo. Nasaktan mo ang ate ko. Sinaktan mo ang ate ko. Hindi kita patatawarin ngayon. Ang bilis na wala ng bisa ng gamot? Imposible. Maliban na lang kung mas malakas siya. Ikaw pala ay... Nakita mo na, ang tunay na pagkatao ng batang ito, di ba? Huwag mo nang sabihin na ikaw pa. Kahit na dumating pa ang matandang baliw, hindi pa rin siya kalaban nito. Tumahimik ka. Sana ay kaya mong bitawan ang galit sa puso mo. Nagbago na ang isip ko ngayon. Gusto kitang patulugin ng tuluyan dito. Ang sipang ito ay ipinagbabayad ko para sa aking pang-apat na ate. Ito naman ay para sa aking pangalawa at pangatlong ate. Dapat matapos na ito. Xiao Feng, huwag mo siyang patayin. Ate, pakawalan mo ako. Kung papatayin mo talaga siya, wala nang uwian. Ngayon din, kukunin ko ang buhay niya. Xiao Feng. Ate, haharangyan mo rin ba ako? Xiao Feng. Ako na rin ba ang ate mo ay sasaktan mo? Ngayon, kailangan kong patayin siya. Xiao Feng, ha ha ha. Mga kapatid sa samahan, nagpapatayan. Tumahimik ka. Salamat sa aming guro na tinuruan ka ng pamamaraan ng pagturok bago pa. Para maiwasan ang Xiao Feng na magkaroon ng paghihimagsik sa sakit. Kung hindi, maaaring mamatay tayong lahat dito. Ate, napansin mo ba? Ang Xiao Feng ngayon, sa gitna ng paghihimagsik, ay nakokontrol na ang emosyon. Hoy, nagkukunwari ka pang tulog? Bumangon ka na at mag-ensayo. Mag-ensayo ka. Master, kung hahampasin mo ulit siya, baka bunutin ko ang buhok sa baba mo. Ay, tumatanda na ang matandang lalaki. Hindi na katulad ng batang ito. Aray, aray, aray. Ate, Alam mo ring gumising. kakagaling ko lang sa isang malaking laban. Medyo naubos ang lakas ko. Ganoon ba? Sa tingin ko, kailangan mo ng disiplina mula kay ate. Hindi ba? Ate, huwag kang tumawa. Mas nakakatakot ka kapag tumatawa. Ganoon ba? Ate, huwag kang tumawa. Mas nakakatakot ka kapag tumatawa ka. Ganoon ba? Xiao Feng, tatanungin kita sa harap ng lahat ng ating mga ate. Ng isang tanong, dapat mong sagutin ng totoo. Ang tanong ni ate, kung may kahit tititing akong kasinungalingan, sana ako'y tamaan ng kidlat. Mabuti. Kaya, ito ang tanong ko sa iyo. Sa apat na ate na ito, sino ang pinakagusto mo? Isang tao lang ang pipiliin mo. Ate,
Kailan ka pa natutong magbiro? Tigilan mo yan, sabihin mo na. Ang mga bagay ng mga kabataan, kayo na ang bahala sa inyong mga sarili. Sabihin mo,